Nauuso po ngayon sa daigdig, mga kapatid, ang usaping pag-ibig every February, no? Malalim po ang mga hugot, malalim po ang mga reflections, etc. Nakikita po natin, kaliwat kanan po ang mga Facebook post padating po sa usaping pag-ibig. Amen po ba? No? Isa po ba kayo doon? No? Pagka araw po ng Valentine's ay naalala natin lahat ng mga quotation patungkol po sa pag-ibig. Amen? No? And pagdating po sa usaping pag-ibig, mga kapatid, ang meaning or ang kahulugan ng pag-ibig ay bumababaw. No? Biruin mo, hindi ka lang makatulog sa kakakaisip sa kanya, umiibig ka na. No? Kaya nung nakatulog ka na, nawala na yung pag-ibig. No? Pag sinabing love, love is blind. No? Nagkaroon ka ng salamin, lumiwanag, dahil nag-EO ka. Hello? No? Ang pag-ibig ay emotional rush. Ika nga, no? Nauntog ka. Nawala na yung rush. No, iba na nag-rush, yung dugo na pala. Bumababaw po ang pagtingin ng tao sa pag-ibig dahil sa kanya-kanyang prinsipyo at panuntunan na kung minsan po ay nakafocus sa kanilang mga sarili. Amen po ba? Whereas, kung pag-uusapan po natin ang Biblia, ang pag-ibig po ay nakafocus kay Kristo. Nakafocus hindi lamang sa source ng love, kung hindi yung mismong nature ng love. Walang iba kung hindi ang ating pong Panginoon. Amen po ba? No? So, ang aklat po ng Romans ay isinulat po ni Apostle Paul para po sa mga mananampalataya, specifically doon po sa Rome. No? Kasi po, si Paul po ang itinalaga ng Diyos, tinawag specific ng Panginoon to become missionary sa mga Griego, no? O sa mga Hintil. Ibig sabihin po sa mga Hintil, hindi lamang po sa Hudyo, kung hindi sa paligid ng mga Jewish nation, mga kapatid, na walang pagkakilala sa Panginoon. Sabi po rito, sa background of the text, the book of Romans was written by the Apostle Paul around 57 to 58 AD from Corinth during his third missionary journey. Ito po ay wala pang persecution sapagkat nagsimula po ang persecution around AD 64. No? Sa panahon po ni King Nero na kung saan gusto niyang matapos yung kanyang tula. At part ng kanyang tula ay persecution to Christians. No? So para matapos yung kanyang tula, AD 64, nag-start po ang persecution kung saan ang mga mananampalataya ay pinaguhuli, yung iba po pinagutan ng ulo, yung iba pinakain sa leon, kahit yung mga buntis, yung mga may baby, no? Yung iba po ay ginawang siga sa kalsada, no? Nakapako sa krus, pagdating po ng gabi sinisigaan para maging ilawan. That's because Nero wants to complete his poem about persecution sa mga Christians. Okay? Before that, dumami po ang mga church planting at isa po ang Rome sa mga na-church plant. And by the way, hindi po si Paul ang nagplant ng church sa Roma. Huh? Nabalitaan lang po niya, kung babalikan niyo po yung chapter 1, nabalitaan lang po niya na nag-establish na yung church sa Rome. So ang ginawa po niya, siya po ay sumulat to encourage, no, to unify yung pong mga churches at yung pong mga believers in Rome. Bakit po? Sapagkat, sabi po rito, the book is theological that aimed to unify the mixed culture of believers. Kasi po, nagkahalo-halo na po yung mga believer. Biruin niyo po, pinagsama po yung mga Jewish at saka mga Greeks, no? Na naging mananampalataya. At bawat isa doon, meron pong kultura, no? Na dala-dala. Kaya kung minsan po,
hanggang sa loob ng simbahan, dala-dala pa po natin yung culture natin. Tama po ba? Na born again na, pero may puwera usog pa. No? Ang gwapo-gwapo naman, puwera usog. Di ba? Meron pang ganon, di ba? Dala-dala nyo natin yung kultura sa loob ng simbahan. Paghaluin mo ba naman yung Bisaya, Ilocano? Di ba? So, kung minsan po, dahil sa ating mga kultura, sa ating mga prinsipyo, upbringing, pag pinagsama po yan sa loob ng simbahan at doon po tayo nakafocus, no? Ang mangyayari po, sabog-sabog. Di ba? Kaya it is not about our culture, it is about God's culture in the church. Hello? Are you with me? Kung ikaw Bisaya, huwag mong dalhin ang pagka-Bisaya sa loob ng simbahan. Pero kahit anong gawin, talagang di maiwasan. Pag nagkwentuhan lang, kala mo nag-aaway na eh. Di ba? Kaya kung minsan, kinakailangan namin magpaliwanag, nagkakwentuhan lang po kami ha. Okay? Pag ikaw Ilocano, it is not about you being an Ilocano pagdating po sa gawain ng Panginoon. Kaya po mahalaga na ang bawat believer ay nakasentro ang kanilang mindset, ang kanilang prinsipyo sa panuntunan ng Diyos at hindi po sa panuntunan ng bawat isa. Amen po ba? Dahil kung ganun po ang mangyayari mga kapatid, baka pati kulay ng kurtina pagtatalunan po natin. No? Nangyari po yan sa isang simbahan, ito po ay literal. No? Kasi yung mga nakakilalang Chinese, uso po sa kanila ang pula. Yan, nakikita natin, Pastora Ning, no? Okay, gusto nila pula kasi maganda kita. No? May lucky. 'Di ba? Lucky color, lucky kita. Yeah, gusto nila pula. So yung mga Bisaya, yung mga Tagalog, iba ang gustong kulay, mga kapatid. Nangyari po ito po ay literal. Sa isang church po sa Manila. Na-split ang church dahil lamang po sa kurtina. Dahil dala-dala po nila yung kanilang mga beliefs, yung kanilang culture sa loob ng simbahan. And so si Apostle Paul ay sumulat para i-centralize, dalhin yung kanilang mindset, yung kanilang kaisipan sa focus kay Kristo at mapag-isa po ang kanilang pananampalataya hiwalay sa kanilang mga kultura. Kaya alam niyo po, pag ikaw ay mananampalataya na, number one pong kinakailangan natin pansinin at bigyan diin is dapat maunawaan natin ano yung mga culture na dapat natin talikdan at ano yung mga culture na dapat nating ipagpatuloy. Amen po ba? No? May mga kultura po kasi na hindi tayo aware, sin pala sa Lord. It is not culture but a sin. No? At may mga kultura po na nagpapatibay lalo ng ating pong mainam at mabuting lifestyle. So sumulat po si Paul, mga kapatid. Kung minsan parang iisipin mo, parang pakialamero din to si Paul, no? Hindi naman siya nag-establish ng Romans tapos susulat-sulat siya. Diba? Alam niyo po yung principle na if you are a believer, you are part of the body of Christ. Naunawaan niyo po yon? Kung ikaw ay mananampalataya, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Amen po ba? GIL ka man, Foursquare ka man, Baptist ka man, ano pa yon? Mga independent churches, Pentecostal, etc. If you are a believer of Christ, you are part of the body of Christ. At meron po tayong responsibilidad sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, may pakialam ka. No? Nakakalungkot po isipin na pag may issue sa isang church, kunwari na may issue sa Hillsong, ano pong ginagawa? Online pinagdedebatehan. Online ini-expose. Sinasabi yung mga kapalpakan, sinasabi yung mga kamalian. Tapos tayong mga Kristiyano, ang hilig makisawsaw. Not realizing that you are destroying the same body na ikaw ay kabilang. Ito po ang aking pakiusap. When there is a church, kapag meron pong isang church na alam nyong merong pagkakamali, merong issue, may kapalpakan, please, huwag po kayong makisawsaw at makipagdebate online.
ini-entertain natin yung mga masasamang bagay, hindi natin nauunawaan, pinagtatawanan po tayo ng mga hindi mananampalataya. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang sausawera. Kasi, pag nakakita tayo ng post, may problem sa Hillsong, may problem sa Elevation Church, may problem sa ganito, etc. Ang hilig nating sausaw. Hindi natin nauunawaan na nasisira ang patutuo ng kabuuan ng body of Christ. At bahagi tayo doon. Amen po ba? So ang ginawa ni Paul, sumulat siya para i-unify ang church. Amen po ba? No? At tumutok po siya sa pagbibigay po ng kalakasan. Pag-encourage. Amen? Introduction pa lamang po tayo. Okay. Ito po yung structure ng talata, mga kapatid. Verse 1 hanggang verse 11 ng chapter 8, sabi po dyan, Paul illustrated how the believers live in Christ. Alam niyo po yun, sa bawat sitwasyon, sa bawat organisasyon, there's always expectation. Amen po ba? Kung ikaw ay isang government official, lumalabas ang pagkabisaya. Kung ikaw ay isang government official, you are expected na yung iyong ethics ay mataas. Hindi katulad ngayon. Kaliwat kanan ang issue. No? Para nagmumukha ng clown yung ating government. Hello? Diba? Kung ikaw ay isang public image, you're expected na maayos ka sa harapan ng mga tao. Amen po ba? Kung ikaw ay estudyante, you are expected to obey the policies in school. Kung ikaw ay empleyado, you are expected to obey the policies in your company. Amen po ba? Expectations. But if you are in the body of Christ, you are in the household of God, abay tirang bahala ka pa rin. Doon ka magtataka, no? Pag sa trabaho, ayaw na ayaw mong nanilate. Pag mayroon kang meeting sa ibang mga gawain, bawa PTA, meron pa bang PTA ngayon? Akala ko wala na eh. Parang dinimolish na yan eh, no? Yung PTA. Pag mayroong PTA meeting, gusto mo nauna ka. Lalo na kapag mayroong ayuda. Nauna ka. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, maya na. Saka na lang. Amen po ba? Abuso ng biyaya. Okay? Pinakita po ni Paul na kung ikaw ay isang mananampalataya, iba na dapat ang iyong lifestyle. Iba na dapat ang iyong pamumuhay. Because the Lord is expecting from you. Sabi ni Paul, iniligtas ka, hindi para magpatuloy sa kasalanan, kung hindi para maging malaya sa kasalanan. Amen po ba? Ikaw naman sausaw ng sausaw, lublob ng lublob sa kasalanan. Sabi ni Paul, 1 to 11, ang isang mananampalatayang pinalaya na ng Espiritu ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, dapat magiging iba na ang kanyang pamumuhay. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Iba nga ba talaga? Verse 12 to 17, Paul revealed our status. Ang tawa naman. Paul revealed our status through Christ. Ano po sabi dyan ni Paul? Ikaw po ay tagapagmana. Wow! Grabe yung reality na yun, ano? Tingnan mo ngayon, katabi mo, mukha po bang tagapagmana? Kanino? Ni Henry C? Ha? Tagapagmana pala, pastor, eh. Bakit wala kami pambayad ng Meralco? Bakit wala kami pambayad ni Prime Water na umabot ng 1,000 kahit na hindi, walang tubig? No? Tagapagmana po ba, pastor? Eh, bakit ganito? Hello? Sabi ni Paul, ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos, katulad ni Kristo, kung ano man ang meron ang Ama,
ikaw ay meron din dahil ikaw ay tagapagmana. Amen po ba? It is a matter of believing na merong nakalaan para sa iyo, kapatid. And with that faith, with that belief, no, you just keep going, magpatuloy ka lang. Kasi alam natin na sa tamang panahon, our Father in heaven will answer our prayers. Amen po ba? In fact, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ano man ang hingin nyo sa pangalan ko, ipagkakalob sa inyo ng Ama. No? Kinakailangan lang, ikaw ay humingi at sa iyong panghihingi ay huwag pagdudahan. Amen po ba? Kaya pala natatagalan kasi pag nanghingi ka ngayon, ibibigay kaya? Pag nag-pray ka ngayon, bukas, Lord, bakit wala pa? Pinakinggan mo kaya ako, Lord? Di ba? May pagdududa. No? In reality, sabi ng Biblia, you are heir of Christ. Ano pa po sabi dyan? Verse 18 to 30, Paul explained our future glory in Christ and the key of overcoming struggles through His Spirit. Alam niyo po ba, sabi ng salita ng Diyos, na ang kanyang Espiritu ay nasa harapan ng Ama at patuloy na nakikiusap, nag-i-intercede para sa iyo at para sa akin. Para ang iyong mga kahinaan, ang ating mga weaknesses, ay ating pong mapagtatagumpayan. Hello? The key to your struggle, sabi ng kanyang salita, is that Jesus Christ, na nakaupo sa kanyang kanang trono, sa kanang kamay ng Diyos, humaharap sa Ama. Every time na ikaw ay nagkakamali, sabi ni Christ, Lord, Father, huwag niyo pong tingnan yung pagkakamali niya, tandaan mo, namatay ako para sa Kanya. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, it's not about you. It's not about what we can do. Because truly, wala po tayong kayang gawin para maging perfecto sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? But we overcome our weakness because Christ and the Holy Spirit are talking to the Father in defense of you. Dinidepensahan ka ng Panginoon at ng Banal na Espiritu mula sa Ama. Amen po ba? No? At tinutulungan po tayong ma-overcome ang ating mga kahinaan. Amen. Kaya imposible, pakinggan niyo po ito mga kapatid. Gising pa po ba kayo? Imposible na isang Kristiyano hindi niya kayang i-overcome ang kasalanan. Imposible. Yung sasabihin niyang, hindi ko kayang talikdan, Pastor. Imposible. Why? Because the Father, with Jesus and the Spirit, no, they are the one defending for you and working in you. And transforming you and changing you and delivering you, kapatid. Kaya imposibleng hindi mo kaya mapagtagumpayan ang anumang kahinaan. Amen po ba? No? So, dineclare ni Paul, no, at dinala po ang mga taga-Romas, mga kapatid, sa sentro ng lahat. Walang iba kung hindi yung pag-ibig sa pamamagitan po ni Kristo. Amen po ba? No? Tinalakay po ni Paul the inseparable love of Christ. What makes us inseparable in the love of God? What makes us inseparable sa pag-ibig ni Kristo, mga kapatid? Meron pong 4 na bagay na ating pong pag-aralan ngayong umaga. No? What makes God's love inseparable? Number 1, it is God who gives. Tingnan po natin, verse 31 to 32. Ano po sabi dyan? Pakibasa nga po. 31 to 32. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Amen? Sabi po rito, if God is for us, kapatid, yan po ay nagpapakita ng assurance ng kanyang pabor. Pagpapakita po yun na tiyak ka na ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. God is for you. Ano po ibig sabihin nun? May backer ka. Di ba yung mga, ano tawag dito, yung mga violator?
Ang lalakas ng loob mag-mention ng mga pangalan. Bata ako ni Mayor. No? Driver ako ni Congressman. Huhulihin mo ako. No? Ang lalakas ng kanilang loob. Bakit? Powerful yung kanilang backer eh. Amen po ba? In the same way, sabi ni Paul, huwag kang hihina-hina. Huwag kang lalamya-lamya. Huwag kang mawawala ng pag-asa because God is for you. Amen po ba? You have the confidence. Kasama ko ang Diyos. Amen. Pag meron kang hinaharap na problema, huwag kang matakot because God is for you. That's a assurance of favor, mga kapatid. Amen po ba? Ano po sabi dyan? There is assurance of eternal life. Sabi ng Panginoon, kung ibinigay niya nga yung kanyang anak, hindi niya po pinagkait, hindi niya po pinagdamot. Kung ang anak niya ay kaya niyang ibigay para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? That's another assurance. Una, yung assurance na kasama mo ang Diyos, backer mo siya, siya ang rest back mo. Pangalawa, yung katiyakan na may buhay ka na walang hanggan kasi hindi niya pinagdamot ang kanyang anak sa'yo. Amen po ba? Hello? And then, the final assurance, ano sabi doon? Ano sabi doon? Kung binigay niya yung kanyang bugtong na anak, hindi niya ba kayang isupply lahat ng kailangan mo? Wow! Hindi niya ba kayang ibigay yung bigas? Anong gusto mo? Jasmine? Sinandomeng? Ay, yung mga senior, brown rice daw. Kasi low in carbs. Ibig sabihin, senior na rin po ako kasi gusto ko na yung brown rice. Hello? Hindi ba kaya ibigay ng Lord ang kailangan mo, pambayad ng kuryente, tubig, tuition fee, etc.? Amen? Hindi ba kaya ibigay ng Lord ang kagalingan kung katawan niya nga ipinako na sa krus, di ba? Para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Kapatid, gusto sabihin ni Paul sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos. Magkaroon tayo ng assurance sa Kanya na lahat ng ating kakailanganan na ibibigay ng Diyos. Kung kaya hindi mo kinakailangan matakot na huwag magtrabaho ng 2 oras dahil linggo. Hindi mo kinakailangan matakot na ikaw ay i-fire ng boss pag hindi ka pumasok ng linggo. Why? Because God is able and He is for you and He gave His life for you. And He can supply everything that you need. Amen po ba? Dahil mahal ka ng Diyos. Kailangan panghawakan mo yung assurance na yun. Amen? Alam niyo po, kung ang mga iglesia ni Kristo, kaya nilang makipagharapan sa kanilang bossing, sabihin, meron po kaming, anong tawag dito? Meron patupad, no? Meron silang kailangan pagtupad, no? Kaya papasok sila, a-absent sila ng Huwebes, pupunta ng simbahan, ng kapilya. Hindi sila pwedeng umabsent ng linggo, pupunta sila ng kapilya. Kahit may trabaho, a-absentan po nila, kapatid. Bakit? Ganun yung kanilang confidence. Ikaw, sino ang Diyos mo? Yun mo yung katabi mo? Sino ang Diyos mo? Ang Diyos nila, hindi si Kristo. Di ba? Ang Diyos nila, yung Ama lang. No? Ibig sabihin, kung ang Diyos nila Ama lang, hindi pinatunayan na yung Ama ay kayang magbigay ng anak. Are you with me? Nagigets niyo ba yung point? Kung para sa kanila si Kristo ay tao lang, ibig sabihin walang Diyos na nagpapatunay ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng anak at mamatay sa krus para sa kanyang mga minamahal. Amen po ba? Ang Diyos natin, pinatunayan ng salita ng Diyos na nagbigay siya ng kanyang anak dahil ganun kanya kamahal. Amen? Kaya,
ganon din dapat natin tinitignan kung paano natin ibigay ang ating pong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, hindi nga niya pinagdamot yung anak niya eh. Bigas pa kaya? Trabaho pa kaya? Pera pa kaya? Relationship pa kaya? Hindi kaya ibigay ng Diyos sa'yo? Di ba? Wala na si Pastor Tom? No? Amen? We have that assurance in Jesus Christ. Because it is God who gives. Amen? Pangalawa po, it is God who justifies. Verse 33, ano po sabi dyan? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Alam niyo po ibig sabihin? Sino po dito na yung paulit-ulit siyang nire-remind ng kanyang kasalanan? Naalala ko noon si Nanay Senya, no? Every time po na patatayuin si Nanay Senya before sa gawain sa Pechayan, palagi niyang, hindi ko po alam kung pinatawad na talaga ako ng Diyos kasi talaga ang dami kong kasalanan na ginawa, noon pa man. Alam niyo po ba yan ang trabaho ng kaaway? Palagi pinapinamuka sa'yo, hoy, ikaw di ba sugarol ka? Hoy, ikaw di ba ano ka? Babaero ka, hoy, ikaw di ba? Ginawa mo to, ginawa mo yan, etc. Ano sabi ni Paul? Baliwala yan. Kasi kahit anong gawing accuse sa'yo ng kaaway mo, si Lord mismo ang nagbubura ng kasalanan. Hello? Diba? Kahit anong gawin, i-record mo yan, i-record mo yan, i-record mo yan. Ano sasabihin ni Christ? Hindi, burado na yan, burado na yan. Diba? Walang sino man ang pwedeng mag-accuse sa'yo ng kasalanang ginawa mo na noon pa. Bakit? Lahat na yon burado na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? Alapakan po natin si Lord. Yes, you are not perfect. Magkakasala at magkakasala ka, kapatid. Garantisado yan. Ang mga pastor nyo po, kami mga pastor nyo, magkakasala at magkakasala. Garantisado po yun. No? Susungit at susungit din kami. Mapipikon at mapipikon din kami, lalo pag matitigas ang ulo. Sinabi ng pre-registration, 25 lang ang pwedeng umattend eh. Maiinis at maiinis din kami. Garantisado po yon. Bakit? Tao lang kami. Amen po ba? Wala tayong pinagkaiba. Amen. Nagkataon lang ako nandito. Kayo nandyan. Palpak din po kami, mga kapatid. Pareho po tayong recipient ng grasya ng Diyos. Amen po ba? Pero ang katiyakan, every time na ipamumuka sa iyo ni Satanas na makasalanan ka, ipinamumukha ng Diyos kay Satanas, bayad ka na. Dahil kay Kristo. Amen po ba? Palapakan po natin ng Panginoon. It is God who justifies. Kaya hindi ka mawawalay sa pag-ibig ng Diyos kasi ang Panginoon mismo ang tagabura ng mga pagkakasala natin. Amen? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Hallelujah! Manatili ka sa pag-ibig ng Panginoon. Pangatlo po, it is Christ who intercedes. Sabi ko nga po kanina, grabe po ang ginagawa ni Kristo. Pinatay siya, napako sa krus, muling nabuhay mula sa mga patay, bumalik sa langit. Akala po ba natin tapos na? Hindi. Hindi pa po tapos ang ginagawa ni Kristo sa buhay mo. Ano pong ginagawa ni Kristo? Una, naghahanda siya ng mansyon mo. Sabi mo sa katabi mo, pinapanday pa ng Lord yung mansyon natin. No, nagre-ready pa ang Lord ng mansyon. Amen po ba? Habang nagre-ready si Lord ng mansyon, mga kapatid, ano sabi doon? Humaharap si Jesus Christ. Nakaupo sa kanang trono ng Ama, humaharap sa Panginoon, sa Ama. At sasabihin niya, patawarin mo na si Pastor Boy. Kahit inaaway si Ninang Nena. Patawarin mo na si Pastor Boy. Mahal ko yan, binigay ko ang buhay ko dyan. No? Patawarin mo na yung anak ko na yan. Namatay ako para dyan. Hello? Christ is interceding for you. Ano niyo po yung intercede? Palagi nakikiusap. Parang, alam mo yung parang, si Lord siguro gusto na tayong layuan ng tingin. No?
Ito na naman si Nena. Ito na naman si Alma. Ayan na naman si Luningning. No? Gaganon na siguro sa Father. Sasabihin ni Jesus Christ, Lord, Lord, sa akin ka na tumingin. Ganun po grabe yung pag-ibig ng Lord. Hanggang ngayon, hindi pa siya tapos sa buhay mo, kapatid. Hanggang ngayon, may ginagawa pa siya para sa iyo, kapatid. Amen? Ano po sabi dyan? Si Kristo po, no, He died and rose. He is interceding with the Father for us. Kaya nga kanyang kapatid, kung minsan feeling guilty ka dahil nakakagawa ka ng pagkakasala, tandaan mo kailanman hindi ka magiging perpekto sa sariling angking gawa mo lang. Merong minsan kabataan nagtanong sa akin, Pastor, paano po pag nagkakamali pa po ako? Paano po pagka yung vision na nalikuran ko, napapabalik pa po ako? Sabi ko, kapatid, nasa sayo naman yun kung i-enjoy mo. Di ba? Nasa sayo yun kung i-enjoy mo. Yes, magkakasala ka, pero ibang bagay yung i-enjoy mo na ang kasalanan. Di ba? Pag naliligayahan ka na sa kasalanan, kapatid, wala na yung conviction, delikado ka. Delikado ka. Kasi ibig sabihin, hindi mo na naririnig yung bulong ng banal na spirito. Pero habang ikaw ay nagkakasala, pero yung puso mo, tug, tug, tug. Paano, Lord, kung matigok ako dito, naku, patay. Mapupunta ka sa repentance, ibig sabihin, the Spirit is working in you and you can hear Him speaking to you na mali ang iyong ginagawa. Amen po ba? Because that's the job, that's the role of the Holy Spirit. Habang siya ay nakikipag-usap sa Ama, siya naman, umayos ka, umayos ka. Huh? Sabi mo nga sa katabi mo, umayos ka. Kaya pag mayroon nang bumubulong-bulong, may bumubulong. Huh? Kala mo, Spirit ng Diyos, katabi mo lang pala. Eh. Hello? It is Christ who intercedes. It is the Holy Spirit who is working in you, interceding to the Father, helping you with your weakness. Amen po ba? Kaya hindi ka pwedeng basta-basta mailayo sa pag-ibig ng Panginoon kasi sila mismo yung tumutulong sa iyo, nakakagigil ka. Huh? Sila mismo yung umaakay sa iyo, lumalapit, inilalapit ka sa Diyos. Amen po ba? Ganon ka kamahal ng Panginoon. Paano po yon? How are we inseparable with God? Sabi ito, because it is God who gives. Siya ang nagbibigay. Siya ang tumutulong sa iyo. Pangalawa, siya ang bumubura ng pagkakasala mo. Kaya hindi ka pwede ilayo ng kaaway sa Panginoon. Pangatlo, siya ang nakikipag-usap sa Ama. Ini-intercede, nagdidepensa sa iyo, kapatid. Ngayon po, ano po ang mangyayari? Verse 35 to 39, it is for us to decide. Mahal ka ng Lord. Ginawa ng Lord lahat para sa iyo. Nakikipag-usap siya, nakikipagbakbakan siya sa Father para sa iyo. Nalaman mo to, kapatid. Ngayon, ano ang gagawin mo? Ano sabi dito ni Paul? Tingnan po natin. Who shall separate us from the love of Christ? Naunawaan mo na? Anong ginawa ng Diyos? Anong ginagawa ni Kristo maging hanggang ngayon para sa iyo at para sa akin? So, sino ngayon ang maglalayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Pakinggan mo ito. Sino ngayon ang maglalayo? No? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Yun ba ang maglalayo sa'yo? Yun ba? Hindi. Hanggat hindi ka magde-decide na tumigil, magtiwala, at sumunod sa Panginoon, kahit anong famine, kahit anong problema, kahit anong latigo ang iharap sa'yo, hindi ka mawawalay sa Panginoon. Why? You have decided. Jesus Christ already did lahat. Ginawa niya na lahat para sa'yo. Para yakapin ka, manatili ka sa presensya niya. But at the end of the day, it is you who will decide. You will decide. Tandaan po natin, hindi po ipinagpipilitan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hindi niya isasalaksak sa'yo. Ang isang lalaki, pag lumuhod at mag-offer
will you be my forever? Tandang-tanda ko pa yun. Pag lumuhod at mag-offer ng kanyang pagmamahal, sa tingin niyo po, mananatili yung pong pag-ibig na yon? Bonded kapag ang babae hindi niya tatanggapin? Masasabi ba natin inseparable love? Kung one-sided yung love? Hindi. Kaya tignan niyo po, verse 36, decision yun eh. Tignan niyo po yung decision. As it is written, for your sake, kaninong sake? Kay Kristo. Para kay Kristo, we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Ano ang tingin ni Paul? Para sa iyo, Panginoon. Para kami mga tupang kakatayin araw-araw. Dahil alam ni Paul ang mga mangyayari sa kanilang buhay, but they decided to give their lives back to God. It's a choice. It's a decision. Nalaman mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Nalaman mo kung anong ginawa ng Panginoon para sa iyo. Now you have to decide, mananatili ba ako sa pag-ibig ng Lord? Or, Lord, wag mo na ngayon ha. Later na lang, Lord. Kasi pag nag-decide ako, Panginoon, baka mahirapan ako, Lord eh. Lord, hindi mo na ako susunod sa iyo ngayon kasi parang hindi pa ako ready. Saka na lang, Lord. Sabi ko nga po, alam nyo, every time that you say no to God, you are missing the things that He can do in your life. Every time you say no, Lord, hindi muna. Lord, wag muna. Namimiss mo yung chance na mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Because truly, when God is calling you to change, to transform, to obey, God is ready to bless you in the things na hindi mo kayang imaginein. Amen? You are missing a lot of things by saying no. No? Ano pa po sabi dyan? It is for us to choose to face the danger. Verse 35. Hello? Kaya alam niyo po, yung pong ating relationship kay Lord, it's a choice. Kasi nagbigay na si Lord eh. In-offer ni Lord ang kanyang sarili. It is your choice to accept that love. And part of accepting the love is journeying together, maglakbay kayong pareho, kasama, no? Sabi nga, parang footprints in the sun, magkasama kayo ni Lord, maglalakbay, haharapin niyo yung danger, and you trust the Lord na kaya niyang pagtibayin ka at protektahan ka mula sa danger. Are you with me? So you are journeying together. Hello? Nung pinakasalan ako ng asawa ko, wala naman akong pera eh. Alam niya, mangungutang lang ako para sa kasal namin. Di ba? Pero hindi siya natakot, napakasalan ako. Nasusundan niyo po? Ewan ko, ano nakita niya sa akin? Di ba? Hindi, pero tatawa-tawa lang. Kaya nga po yung relationship natin kay Lord, ang metaphor is marriage eh. Di ba? Ang illustration ng ating relationship kay Lord is marriage. Because sa pagsasama, sa kasal, magjo-journey kayo together, haharapin nyo anumang problema na kakaharapin. Amen po ba? So, ibig sabihin, in your journey with the Lord, dapat ready kang harapin ang danger. Dapat ready kang harapin yung risk. Dapat ready kang dumaan ng famine, ng nakedness, ng danger, ng sword. It's a choice, a decision. Hello? Ano pa? It's a choice not to face death. Kaya sabi ko nga po, grabe yung pag-ibig ng mga missionary sa Lord. Amen po ba? Grabe yung pag-ibig ng mga missionary sa Lord. Na kahit alam nila
na merong mga pagkakataon, may tendency na kinakailangan nilang makulong, susunod sila sa Diyos. Tapos ikaw, konting aray lang, hindi ka na makapaglingkod, na-offend ka lang, hindi ka na makapaglingkod, natarayang ka lang, hindi ka na makita sa church, nasingil ka lang ng registration fee, hindi ka na-attend ng church, nasita ka lang dahil hindi ka nag-soul revive, hindi ka na makarevive. Kapatid, anong klaseng pananampalataya yan? Si Kristo binigay niya yung buhay niya sa'yo, tas ikaw konting offense lang? Tatalikod ka na sa Diyos? Sabi mo nga sa katabi mo, mahiya ka naman. You have to choose to face death, kapatid. No? Sabi ito, wrap it up na daw. Okay? You have to choose to believe that you are conqueror through Christ who loved us. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Pero pinipili mo maging talunan. Amen po ba? Ayoko na talaga. Ang hirap-hirap naman eh. Di ba, Timean? Lord naman lagi na lang ako. Ang hirap naman kasi, Lord. Ganun kaagad yung mga tirada natin sa buhay. Di ba? Relate much? Feeling mo kasi, talunan ka lagi. Feeling mo kasi, nag-iisa ka palagi. Feeling mo kasi, wala kang kakampi. Feeling mo lang yun. Kasi ganun gustong i-represent ni Satan na ang Panginoon natin walang pakialam. Kaya pinapalalahanan tayo ng salita ng Diyos, kung anak niya nga, binigay niya sa'yo. Ano pa bang hinahanap mo? Amen? Kaya kinakailangan, i-transform natin ang ating kaisipan, kapatid. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Dali, magbago ka na. I-transform natin yung ating kaisipan. Conqueror ka. Higit ka pa sa mananagumpay. Amen. Ano man ang sitwasyon mo, mapagtatagumpayan mo yan dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. The power and the efficiency of God's love is to deliver us from death and open privileges of God's favor. But God's love is never about taking control of our will. Anong klaseng pagmamahal kung wala naman pala tayong choice? Kung kinokontrol naman pala yung utak natin? Kung minamanipulate lang naman pala yung ating damdamin? Anong klaseng pagmamahal yun? Hello? Pero dahil ikaw ay malaya, ikaw ay pinipipili at merong malayang pagpili kung tatanggapin mo ba yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kapatid, si Kristo, ang Diyos ang nagbigay sa'yo, ang Panginoon ang didepensa sa'yo, ang Lord ang maglilinis sa'yo, lahat ginawa na ng Panginoon, ang part mo lang is to receive and believe in that love. What is the theology of the text? Sige po, palapan po natin ang Panginoon. The theology of the text, God's love is manifested toward us through His Son. Palagi po yun ang bottom line, yun ang gospel. No, Christ died for you and for me. God's love gives us the opportunity to grab and hold all the privileges of His favor. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na maramdaman, damhin natin lahat ng pabor. Yung lahat ng biyaya, lahat ng blessing. For His mercies are new every morning. Amen po ba? Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Binigyan po tayo ng mga pagkakataon upang ma-witness natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. It is up to you to be confident and receive the blessing, the favor of the Lord. Amen po ba? In conclusion, let us choose to believe and remain in His love. Kapatid, hindi ka i-manipulate ng Lord. Hindi ka niya i-force into loving Him. But the truth is, lahat ng kanyang pag-ibig sa atin ay pinatunayan po niya. It is up to us to decide. Amen? God, we are inseparable sa pag-ibig ng Diyos.
because He loved us, and if you choose to love Him. Dalawa pong component yon. Part ng Lord at part po natin. Amen? What is your choice? What is your decision? To stand and to love God with all our hearts. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Meron po tayong inawit kanina. Napakasarap pong awitin yung two parts ng song, no? The way that God loves us and the way that we respond in His love. Amen? Hallelujah. Hallelujah. At maaari po ba sa umagang ito mga kapatid, habang inaawit po ng praise team, maaari po ba nating i-reflect yung ating buhay? Kung gaano kalalim yung pong pagkabao natin sa kasalanan, and yet the Lord loved us unconditionally. Sabi doon, hindi po siya nahihiyang tawagin kang anak. Hindi po niya ikinahihiya na tawagin kang kanya. Amen po ba? Hallelujah. Because God loved us unconditionally. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Lord. Yes, Lord Jesus. Who created the heavens? Lord, it was your hands that put the stars in their place. Yes, it is your voice. Lord, it is your voice. You command the morning. That commands the morning. Even oceans and their waves will bow at your feet. Lord, who am I? Lord, who am I? Compared to your glory, oh Lord. Lord, who am I? Compared to your majesty. Yes, Lord, I'm your beloved. I'm your beloved, your creation, and you love me as I am. You will be chosen for your kingdom, unashamed to call me your. Say, I'm your beloved. I'm your beloved. Yes, Lord. Salamat. Thank you for loving me. Thank you for creating me. Thank you, Lord, for loving me unconditionally, Lord. You called me chosen for your kingdom, unashamed to call. Yes, I am your beloved. I'm your beloved, your creation, and you call me as I am. You call me chosen for your kingdom, and soon to call me your own. I'm your Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, napakasarap pong alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ang sabi po ng lyrics ng awitin, He loved us just as we are. Kahit nung tayo makasalanan pa, kahit nung tayo hindi pa karapat-dapat ibigin,
Pinili ng Diyos na tayo ibigin, mga kapatid. Inialay niya yung kanyang sarili. Namatay sa krus. Inako ang kaparusahang nararapat tayo ang mag-suffer. Pinili ng Panginoon na tayo ay tawagin na kanyang anak. Dahil mahal kanya. Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Ganon tayo iniibig ng Diyos. Lahat ng bagay ginawa ng Panginoon dahil mahal niya tayo. And our response should be to love Him back, to give our lives back, to worship Him, because He deserves all our worship. Amen po ba? He deserves our love. Salamat po, Panginoon. Hayaan po natin sa umagang ito, let us respond back to the love of God. I love you, Lord. Thank you, Jesus. And I lift my voice. Lord, buong pag-ibig, buong puso, Panginoon. To worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Lahat po na nakaunawa ng pagmamahal ng Diyos at umiibig sa Panginoon, sing hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Patuloy po natin awitin, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you take me as sweet, sweet sound. Take me as sweet, sweet sound. Take me as sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. Lord, naway nagalak ka, Panginoon, sa awit ng puso ng bawat isa, O Diyos. Lord, minahal ka namin sapagkat Ikaw ang unang nagmahal sa amin, O Diyos. Gaano man kami karumi, gaano man kami kamakasalanan, gaano man kami kapalpak, Panginoon. Lord, salamat sapagkat inibig niyo po kami, O Diyos.
Dalangin po namin naway magalak ka sa awit ng pag-ibig bilang tugon namin sa pagmamahal mo, Panginoon. Naway katulad ng isang mabangong Samuel, Lord, ang awitin namin, Lord, ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Salamat. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Kaya kami, Panginoon, ay tutugon. Lord, hindi ang kahirapan, hindi ang pagsubok, hindi ang kagutuman, Lord, hindi ang kahubaran, hindi maging kamatayan ang maglalayo sa amin sa iyo, Panginoon. Sa umaga ito, Lord, magdidesisyon kami na susunod kami sa iyo anumang sitwasyon ng aming buhay. Sino po sa umaga ito, kapatid, ang nagsasabi, Lord, susunod kami sa iyo anumang sitwasyon ng aming buhay. Mamahalin ka namin anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nakikita niyo po ang bawat kamay na nakataas sa umaga ito, Lord. Pinapatotohanan po ng kanilang mga gawa, ng aming mga desisyon, that Lord, anumang sirkumstansya, anumang pagkakataon, sa sakit man o karamdaman, sa sigla o kalungkutan, kami po ay maglilingkod sa iyo. Susunod at ilalaan ang aming buhay sa iyo. Sapagkat ikaw po ang unang nagbigay ng iyong sarili para sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, tinatanghal sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay nagsabi ng Amen and Amen.